Magandang araw, ano po mga kapatid. Ito po ay recorded video na. Inulit ko to sa kadahilanan kanina habang nanonood ako ay napansin ko na medyo maingay ang ating mga munting anghel dyan sa simbahan at medyo hindi tayo mapopokus. Alam ho ninyo ang salita ho ng Diyos katulad ng aking isinod na nakarang araw, yung paggalang ng mga Hudyo sa salita ng Diyos ay ganoon na lamang. Alam ho ninyo kasi kapag ang salita ho ng Diyos ay pinag-aaralan, dapat igalang ho natin yan. Kasi hindi naman comics yan, hindi ordinaryong babasahin. Yan ay salita ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yan ay salita ng Diyos na nag-alay ng kanyang anak. Salita ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay. Salita ng Holy Spirit na nasa iyong kalooban. Kaya kailangan po ay respetuhin natin at igalang ang pag-aaral ng salita ko ng Diyos. Anyway, tuloy po tayo. Kanina ay mayroong video na pinalabas si Ate Jeya natin. At ang video niyan ay tungkol sa kahirapan. Ang tanong ngayon, ang kahirapan ba mawawala pa? Palagay ko po hindi. Kasi sa aklat ng Mateo 24:7-8, yan ay mga tanda ng huling panahon na kung saan ay nagkakaroon ng kaguluhan, laban-laban ng mga bansa. At ang isang salita na nakalagay dyan ay magkakaroon ng taggutom. Hindi lamang gutom, kundi taggutom. Ibig sabihin, panahon na kung saan ang kabusugan ay hahanapin nating mga tao. Actually, ngayon pa nga lamang, marami na ang nagugutom, lalo na yung mga nabubuhay sa digmaan. Itong mga nakaraang kalamidad, bagyo, lindol. Yung mga bagay na yan nag-aalis ng ating kaginawakan at tayo ay nasasadlak sa kahirapan. Pero ang kahirapan pag-uusapan natin ngayon, biblically, yung mga tao talagang less fortunate. Itong kahirapan binabanggit dito sa Biblia ay malamang kinuha ang konteksto nito doon sa nahihirapang buhay ng mga Kristiyano nung panahon nila, at sinabi pa nga na sa banda-banda rin pa ay lalong hindi magiging maganda ang buhay, pagkat sinabi nga ng Mateo 24, yung mga tanda na yun ay pasimula pa lamang ng talagang kahirapan. Okay. Alam mo ninyo, napakabuti ng mundong ito kasi kahit papaano ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang malabanan ang kahirapan, upang abutin yung mga kapuspalan. Sino-sino ho ba yan? Halimbawa, katulad po ng UN World Poor Program, World Food Program, World Vision, Save the Children. Alam po ninyo, yan ay ilan lamang sa mga taong o sa mga samahan na gumagawa ng programa para abutin po yung mga nakakaranas ng kahirapan. Kung naalala niyo yung kantang We Are the World na kinanta ng mga American artists, yan ay inalay nila doon sa Africa na nakakaranas ng kahirapan. So ako'y naniniwala na ito'y ginagamit ng Diyos upang matulungan itong mga kapuspalad na to. Sa Pilipinas, meron tayong ganyan, yung DSWD natin. Yan ay itinayo ang ministry na yan upang tulungan
ano ko, yung mga tao nakakaranas talaga ng ah, kasalatan o ng kahirapan tulad ng nagdaang kalamidad. Ano ko, sa ating bayan nakaranas tayo ng lindol, ng bagyo, ng baha. So itong DSWD ay instrumento din para makapagdala ng konting kaginawahan, at meron pang mga ilang individual, Christian, non-Christian, ay tumutulong upang masugpo sana ang kahirapan. Kaso ang problema, hindi ko mawawala yan. Makakatulong tayo pero hindi pa rin siya mawawala. Alam niyo po ba kung ilang ang populasyon ng tao sa buong mundo? Noong taong 2022, nag-record ng total population ng 8.2 billion. Napakadami ng tao. Mamamangha ka na lang paano nabuhay ang mga tao. Bagamat may mga salat pa rin, pero napakarami pa rin nakakakain. Diba? Salamat sa biyaya ng Diyos. Alam po ninyo, ilan po ba ang may hirap mula sa napakalaking bilang ng populasyon? Alam mo ninyo, projected for population po ay 8.5%. Sa buong mundo po yan, ha? At yan po ay nag-accumulate ng 700 million katao. Diba? Kaya ang kahirapan ay isang malaking problema. Yan ang nagiging dahilan kung bakit maraming nagiging masama. Sapagkat gusto nilang takasan ang kahirapan na yan. Well, hindi yan, wala pa po ang ang title diyan kasi ngayon ko palang sasabihin. Ang ating paksa ngayon ay may title na Jesus was impoverished. Wow, big word. Ano po impoverished? Ano ba yan, pastor? Ang impoverished ay katulad din ng salitang poor o kahirapan, dukha, karalitaan, pagiging kawawa. Ganyan po ang ibig sabihin ng impoverished. Bakit ko naman sinabing si Jesus mahirap? Anak ng Diyos yun, makapangyarihan yun. Bakit mo inilagay yung title mo, pastor, na si Jesus ay mahirap? Yan ay isang malaking kasinungalingan. Well, tingnan natin kung paano ito sinabi ng Panginoong Hesus dun sa kanyang salita. Sa Matthew 25:31 to 45. Yan ay naglahad si Jesus ng tungkol sa mga taong nakakaranas ng hirap. Mga nagugutom, mga nauuhaw, mga walang tirahan. At yan ay alam ng ating Panginoong Hesus. At ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit ko sinabi na si Jesus ay impoverished o nakaranas ng kahirapan. Una, diyan sa mga talatang iyan mula verses 34-35, nakita ni Jesus ang kahirapan ng tao at ganito ang kanyang sinabi. Siya daw ay nagutom, siya daw ay nauhaw, siya daw ay naging dayuhan. Yan yung nakikita niya doon sa mga tao. Malamang nung panong siya ay nabubuhay dito sa lupa. Alalahanin ninyong sila ay nabuhay sa panahon ng mga Romano. Ang sakupin ng ibang bansa ay hindi napakadaling buhay niya. So, kasi yung buhay nila kontrolin ng makapangyarihan. So, nung panahon niya ay meron ng may hirap na tao.
gutom, nauuhaw, no, at walang matirahan. Homeless, hopeless. Yan ang nakikita niya. Hindi lang nagpunta rito ang Panginoon para iligtas tayo sa ating mga kasalanan o sa spiritual na bahagi ng ating buhay. Alam ni Jesus na kailangan ding asikasuhin ang pangangailangan ng tao. Kaya yan ay nakikita ng Panginoong Jesus. Hindi yan nakakatakas sa kanyang paningin, sa kanyang pandinig. Katunayan, sa aklat ng Exodus nang ang mga Israelita ay dumaing sa kanilang kalagayan sa Ehipto, ito'y narinig ng Diyos. At sila'y sinagot ng Diyos, kaya ipinadala si Moses. Ang iyak ng isang api ay nagbibigay ng kalungkutan para sa ating Panginoon. Kaya kung papansinin ninyo, nung panahon na si Jesus ay nabubuhay, ang buhay niya ay madalas kasama niya yung mahihirap. May mga mayayaman niyang gusto sumunod sa kanya nang sinabing ibenta yung kanilang ari-arian na hindi niya magawa. Nalulungkot siya. Kaya ang Panginoong Hesus ay malapit sa mahihirap. Nagkaroon nga ako ng isang tanong. Kung ang Panginoong Hesus ay malapit sa mahihirap, hindi kaya ang mahihirap ay ligtas na? Alalahanin ho natin na nagmalasakit lamang si Jesus sa kalagayan nilang material at pisikal. Ibang usapan pa po yung spiritual. Mayaman at mahirap ay parehas lamang kailangang umamin ng kanilang kasalanan sa Diyos at kailangan tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Hindi pwede ikatwiran yung mayaman, Lord, wala akong time para sa iyo. Hindi po pwede po yun kasi may pandinig tayo eh. Andun ang ating pananagutan. Narinig mo. Iniligtas lamang, kung ikaw man ay tinutulungan ng Panginoon physically, may dumating biyaya sa iyo. Yun ay paraan ng pagsasabing may pag-asa pa, anak. Diba? Pero hindi ibig sabihin na tao dahil sa kanyang kahirapan ay hindi na siya pananagutin sa kanyang mga kasalanan. Ang pinag-uusapan lamang po natin ay ang pagtingin ng Panginoong Diyos o ang pagtingin ng Panginoong Hesus sa mga ganitong uri ng tao. Okay. Ano pa po ang sinasabi ng mga talatang ito? Dito'y parang sinasabing sino ang tutulong. No? May binanggit ang Panginoon dyan, 37 hanggang 44. Ganon din ang laman, diba? Kahit sabi doon, siya nauhaw, nagutom. Ang tanong, sino ang tutulong? Naranasan mo na ba na nagkakaproblema ka? Itong dito ka kung kanino ka lalapit, sino kaya ang magbubukas ng kanilang tahanan para papasukin ang iyong kalagayan? Sino kaya ang magbubukas ng kanilang isipan at puso para ikaw ay matulungan? Lahat ng taong nakaranas ng kagutuman, kauhawan, kawalan, ang laging tanong, sino kaya ang tutulong sa akin? Minsan ang dasal ay, narinig kaya ako ng Diyos? So laging ganon. Pag may kakulangan, ang laging hinahanap ay sino kaya ang tutulong sa akin? Yung mga pulubi sa karsada, yung mga nasunugan, mga nabahaan, diba? Sumisigaw sila, tulong, tulong. Kasi ganun talaga eh. Ang katotohanan dito sa mundong ito, may mga taong nakakaangat, may mga taong
hirap na hirap. Siyempre, yung mga hirap na hirap, hindi man pangalanan, ay humihingi ng tulong doon sa malalakas. Yan tanong, sino nga ba ang tutulong? Parang balikan natin yung kwento ng isang Good Samaritan. Diba? Merong isang lalaki na nakahandusay sa karsada at 3 reliyosong tao ang dumaan doon. Hindi, 2 lang pala kasi isa sa Samaritano yun. Diba? Yung isa ay mga teachers of the law, yung isa ay Levita na naglilingkod sa templo. Makita nila yung nakahandusay, nagbigay ba sila ng tulong? Hindi. Minsan, meron tayong ganong kalagayan. Minsan, may nakakaalam na naghihirap tayo, ay dinadaan-daanan lang tayo. Sa James nga, may binanggit nga doon. Yung tungkol doon sa yung pagbibigay ng tulong. Diba? Hindi pwedeng pray-pray lang. Magbigay ka ng tulong. Kaya nga sinabi ni James ang pananampalataya walang gawa ay patay. Naniniwala ka sa Diyos. Pero pag makita mo yung kalagayan ng kapwa mo tao, patay, mali siya ka naman. No? Sino ang tutulong? Yun ang malaking katanungan. Maraming tao nang namatay dahil hindi sila natulungan. No? So, alam nyo, ang sabi ko nung mayroong isang quotation. Banggitin ko lamang sa inyo itong quotation. Sabi ko ng quotation ay ganito. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Alam niyo pala, yung pagtulong ay makapagbibigay ng buhay sa taong nangangailangan. Naranasan mo na bang wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pansaing, wala kang pambayad sa ilaw, at tapos may nagpahiram sa'yo? Ulitin ko, nagpahiram lang. Nung ikaw ay pinahiram, sumigla ka. Bakit? Kasi malalagpasan mo yung sandali na yun, nangangailangan ka. How much more kung ito ay bibigyan mo. Kaya somehow kapag tayo ay tumulong, somehow parang nire-restore natin yung kanyang kasiyahan. Anyway, ang nagsabi ho niyan si Winston Churchill. Kung tatanungin niyo po kung kilala ko siya, ay hindi po, nabasa ko naman po itong quotation na to. Well, anyway, okay, tanong uli, ano ang motivation ni Jesus para tulungan sila? Paano daw tayo minomotivate o paano natin to titingnan? Pero nakalagay dyan sa Matthew 25:40, kung bubuksan niyo yung Biblia niyo, Matthew 25:40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. Anong motivation? Paano mo ito titingnan? Sabi ng Panginoon, yun daw mahihirap at kapos-palad, ipinagpalagay ng Lord na kapatid niya. At ang sabi niya, ano man ang ginawa mo sa kapatid ko, ginawa mo sa akin. Ulitin ko, ano man ang ginawa mo sa kapatid ko, ay ginawa mo sa akin. Ako, para napakalakas naman ang dating ng salitang ito. Parang matindi ang iniiwang mensahe.
Parang gusto ng Diyos, tingnan mo ng malaliman yung kalagayan nila. Sinong tutulong? Sabi ng Panginoong Hesus. Parang siya nandun sa ganun sitwasyon. Mahirap sila. Naghihirap siya kasi kapatid niya yun eh. Ginawa ba ni Jesus yun? Meron bang ganun? Oo. Sa Biblia nga, tinawag siya makasalanan kahit di siya makasalanan. Kaya dito, hindi siya mahirap, pero naging mahirap. Bakit? Inalagay ng Panginoong Hesus ang kanyang damdamin sa mga taong ito. Kaya, concern siya sa mga mahihirap. Kaya nga kung mapapansin nyo sa Biblia, ang daming mahirap na sumunod kay Jesus kaysa mayamang na hindi naman talaga susunod sa kanya. Merong isang mayaman, meron bang mayaman na sumunod sa kanya? O yung maganda ang buhay, meron po. Si Joseph of Arimathea, natatandaan niyo ba siya? Siya lang naman yung nagpagamit ng kanyang libingan kay Jesus. Para sa iyo po yun eh. Maganda ang buhay niya. Pero hindi lahat ay nung mayaman o may kaginawa na tumulong sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, sa lipunan na iyong ginagalawan ay maraming mahirap, kapos-palad. Kaya sila ay member pa ng sindikato, kapos-palad pa rin sila. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid ko yan, kung ano dinadanas nila, dinadanas ko. Diba? Ngayon, ang sabi ni Jesus diyan, siya daw ay nauhaw. Diba? Wala daw nagbigay ng tubig sa kanya. Ito sa mga later parts ng verses, diba? Ni siya nagutom. Wala nagpi siya ng gutom. Wala nagpatuloy sa kanya. Sinasabi niya yung mga tao yun. Kung ano yung ginawa mo doon, ginawa mo doon sa Panginoon. Kaya ako lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nating hatulan yung mga kapos-palad. May pulubi, isang bata, mag-ina, lumapit sa iyo. Huwag mong tanggihan. Ganyan ha. Merong sinabi dyan, again, quotation po ulit ito. No? Quotes. Sabi ho ng isang kasabihan. No? Okay. Galing kay Mother Teresa. If you can feed 100 people, then you just feed one. Kung hindi mo daw kayang magpakain ng napakaraming tao kahit isa lang. Diba? Alala ko yung feeding program na ginagawa ng iglesia. Dati, no? Alam mo ninyo, gusto ko sanang ipanalangin na ma-restore yan. Katulad ho ba nung ginawa ko ng ilang kapatiran kahapon. Tuwan-tuwa ako kasi kahit ang liit ng church natin, kahit parang huli na yung pagdadala ng tulong, pero masaya ako sapagkat ang simbahan ay hindi nakatutok sa pagkanta-kanta lang. Pinakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa-tao. Diba si Jesus hindi naman lagi nasa templo? Karamihan ng kanyang ministeryo ay nakagugol sa labas ng templo. Nagpapagaling siya, nagpapalaya ng inalian ng demonyo, nagpapakain. Diba kasama siya na may hirap? Diba? Kaya, kapatid,
Diba? Kahit isa lang. No? Kahit isa lang na tao ang matulungan mo. Hindi na kailangan yung halaga. Hindi naman importante yung halaga. Ang mahalaga lang kung magkano yung maibibigay ng isipan mo, ng puso mo, okay na yun. Maniwala ka, kahit piso lang yun. Ano? Binigyan mo yung isang pulubing bata ng piso. No? Yung sukli nun, pag nakita mo yung ngiti nun, ang laking kasiyahan nun para sa'yo. That's why nga po, dinadalangin ko itong dating Disyembre, yung dapat sana ay pagdalaw natin uli sa jail. Dinadalangin ko po, mangyari po yan. Ano? Puntahan ho natin yung mga kapatid ng Panginoon, itinuturing niya mga kapatid doon sa kulungan. Ang mga taong yun, ay nangangailangan ng tulong. At tayo po inaasahan ng Diyos. Natutulong. Ganun ang motivasyon ng Panginoon Meron siyang relationship sa mga taong yun. Pastor, adik po yun. Wala tayong magagawa. Pastor, mga rapist po yun nandun. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon yun na puntahan natin sila. At ginawa na natin yan. Muli ko ipapaalala sa inyo. Meron 2 bilanggo na naging bunga ng jail ministry na yan. Parehas po sila nagpapasalamat sa akin. Nakausap ko sila personal. Yung isa, tinawagan ako, nasa probinsya po siya. Sabi niya, Pastor, sa lahat po ng nagmi-ministry dito sa jail. Kasi meron doon yung kay Soriano, meron yung Catholic, meron atang iglesia ng panahon natin doon. Alam mo, nakakalaki ng puso, sabi nila. Yung church po ninyo, ang inaantay po namin talaga. Yung isa nga po, nagpapatuloy, di ba? Kaya mga kapatid, hindi ko makulungan yun. Wala nang pag-asa magbago ang mga tao doon. Hindi po. Kaya po silang baguhin ng Panginoon. At sana, dalangin natin na magkaroon tayo ng public ministry kasi masaya yun. Kapag ginagawa natin yun, sumasaya ang ating Panginoong Jesus. Amen? Okay. Sa aking pagsasara, another quotes ang aking sasabihin. Galing naman kay Kevin Cruz. Sabi ko rito, we don't need to have a deep package. Hindi daw natin kailangan ng maraming pananalapi. Or be rich to help the needy. Hindi natin kailangan maging mayaman. To help the needy, the poor, and the hungry. We need to have a heart. Kailangan lang puso. Totoo naman yun. Anong saysay ng pananampalataya mo, pero hindi ka mabait sa iyong kapwa-tao. Hindi naman sinabi ng Diyos na samahan mo sila. Makibagay ka sa kanila, nakatulong din sa Panginoong Jesus. Nasabi lang ng Panginoong Jesus, tulungan natin sila. Hindi mo kailangan maging mayaman. Ang piso na may bibigay mong galing sa iyong puso ay malaking bagay. Sa akin pagtatapos, sasabihin ko yung nangyari kay Peter. Diba? Naalala niyo ba si Peter? Sa Acts 3:6. Meron isang lumpo doon. Nakaka-relate ako, pero hindi ako lumpo. Pilay lang ako, So, merong lumpo doon na pinagaling ni Peter sa pamamagitan ng Panginoon. Sabi ni Peter, silver and gold have I none. Sabi niya, wala akong gold, wala akong silver, wala akong tanso.
Oh, sabi niya, pero in the name of Jesus, tumayo ka at lumakad. Ibinigay niya yung ability to walk para hindi na siya umasa sa kanya ikabubuhay. Mga kapatid, sinasabi ko lamang, kapag may lumapit o kapag may nakita tayong gantong mga tao na talagang less fortunate, mahirap talaga, huwag mo nang pag-isipan, tumulong ka na lang. Yung ibibigay mo na tulong, bahala na ang Diyos sa magpalit niyan sa iyo. Naniniwala ka bang kaya kang pagpalain ng Diyos sa tulong na ibinigay mo sa mahihirap? Sabi ng Panginoon, no, bakit mo sila tutulungan? Kasi ang trato ng Panginoon sa mga gantong uri ng tao ay kanyang mga kapatid. Kaya kung siya ay hindi mo tinulungan, napakasimple lang. Ang hindi mo tinulungan ay ang Panginoon. Pero kapag tinulungan mo siya, ang sarap dalhin sa kalooban. Ang tinulungan mo ay ang Panginoon Jesus. Mayaman siya, totoo yun. Hindi niya kailangan ng ating pera. Pero kasi gusto niyang tumulong doon sa mahirap niya. Kaso hindi na siya pwedeng magkataon tao ngayon kasi darating yung time babalik uli siya sa kataon tao sa second coming. Hindi sa ngayon. Hindi siya pwedeng magkataon tao para tulungan yung tao na yun. Kaya ikaw ang siyang tinatawagan ng Panginoon. Tulungan mo sana alang-alang sa anak ng ating Diyos Amang nasa langit. Tulungan natin sila alang-alang sa ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Diyos.